So, what's up guys? For today ay isi-share ko sa inyo yung mga bagay na dapat nyong i-prepare if you are traveling to Hong Kong on a DIY basis. As you know guys, ang plano lang namin ng family ko is mag-swimming sa Batangas. And then, we also thought of going back to Cebu na lang for this summer. Kaya lang, habang naghahanap ako ng mga bookings, naisip ko na why not try na mag-abroad naman. So, dun ko sinimulan yung paghahanap ng mga necessary bookings. At ito nga yung i-share ko sa inyo. Actually guys, first time ko din to travel abroad with my family for a vacation. Previously, nakakapag-travel ako abroad pero for work. I would just like to clarify na ito pong i-share ko sa inyo is based on my own experience on how I did my booking. Meron ako ditong list na i-share sa inyo kung paano ko sinimulan at ginawa yung bookings namin. And again, ito yung tinatawag na DIY or do it yourself. Ang advantage po kasi ng DIY is hawak nyo yung oras nyo. Hindi kayo time-bounded at kayo yung magdi-decide kung saan nyo gusto pumunta on a certain day at kung ilang oras nyo gusto magstay dun sa mga lugar na pupuntahan nyo. As compared po dun sa gagamit kayo ng travel and tours kung saan sila yung magdidikta sa inyo ng oras at kung kailan kayo pupunta dun sa mga lugar na papasyalan nyo. Pero may advantages din po ang paggamit ng travel and tours. Kasi pag gumamit kayo ng services nila, hindi na kayo mamumroblema sa pag-book ng ticket nyo, sa pag-book ng hotel, at sa pag-book ng mga ride attractions na gusto nyong puntahan. At isa pa, pagdating nyo ng Hong Kong, hindi na kayo mahihirapan sa pag-commute kasi meron na agad mga van na naghihintay sa inyo at magdadala sa inyo sa inyong hotel at magdadala sa inyo sa mga pasyalan na pupuntahan nyo. Yun nga lang, kung ano lang ang nakaset do sa itinerary nyo, yun lang ang mapupuntahan nyo. So kung tutuusin, parang hindi nyo ganong mamamaximize yung pasyal nyo. Kung ipapadagdag nyo naman yung mga attractions at saka mga pasyalan na gusto nyong puntahan, ay mag-accumulate pa yan ng prices. So guys, andito yung list na pinrepare ko. And again, this is based on our own experience on how I prepared the booking on our DIY tour. So, number 1, check weather through Hong Kong Observatory. Isa tong weather app sa Hong Kong na very accurate. Kasi dito, sasabihin sa inyo kung ano yung klima na aabutan nyo sa Hong Kong. That way, makakapag-prepare kayo ng tama kung ano yung mga OOTD nyo. Kasi syempre, mahirap naman kung may dala kayong winter jacket, tas pagdating doon, sobrang init. And then, number 2, check airfare prices. So, syempre, lahat naman tayo gusto makatipid. So, ako, ang ginamit ko sa pag-check ng airfare prices is Trip.com, Skyscanner, at saka Airpass. So, pagka binuksan nyo yung mga app na yon, ilalatag sa inyo lahat ng mga presyo ng airlines. So, from there, makakapili kayo ng desired booking time nyo at syempre, yung amount. Kaya lang, in our case, since biglaan nga yung plano namin na mag-travel, hindi na rin kami masyadong nakatipid. Kasi, peak season ngayon, kasi summer, then we only have 1 week to prepare. So, hindi na kami nakakuha ng mga seat sale. So, mas maganda kung may mga plans kayo to travel, dapat mga at least a year ay naghahanap na kayo ng seat sale. And number 3, of course, hotel accommodation. Napaka-importante nito. Kasi syempre, mas maganda yung pagdating nyo doon. Meron na kayong siguradong tutuluyan. And tandaan nyo guys, napaka-importante na meron kayong nakaprepare na hotel accommodation. Kasi ito yung number 2 na hinahanap ng immigration sa inyo bago kayo makalabas ng Pilipinas. Unang-unang hahanapin kasi sa inyo dyan is flight ticket nyo na may return. And then pangalawa, yung meron kayong hotel accommodation na nagtutugma dun sa dates ng stays nyo sa Hong Kong. Ako, ang ginamit ko sa pag-book is agoda.com. And then next dyan, i-book nyo na din yung octopus card nyo. Kasi pagdating nyo ng Hong Kong, ito yung magsisilbing pambayad nyo sa mga bus, sa mga trains, at tinatanggap din to sa mga 7-Eleven, sa mga ibang tindahan at restaurants doon sa Hong Kong. And of course, i-book nyo din yung packet wifi nyo. Kasi syempre, we always wanted to stay connected. So ako, nag-book ako ng packet wifi. Pwede din naman piliin nyo yung SIM. Kasi kami, nag-side trip kami sa Macau. So ang pinili ko, ang packet wifi. So dun kasi sa booking, makakapili kayo kung yung packet wifi nyo is good for Hong Kong only or good for Hong Kong and Macau. Maseset nyo din kung ilang days. So ako, net ko siya ng 5 days. Kasi we stayed in Hong Kong for 5 days. So ngayon, after nyo mabook yung mga yon, isunod nyo na, i-book nyo na din yung mga ride attractions na gusto nyo puntahan sa Hong Kong. Isa na dyan, yung sa Hong Kong Disneyland. Yung sa akin, ibinook ko through Klook.com. Mas convenient doon at saka makakagamit pa kayo ng mga promo codes na yan. May kamahalan nga lang kasi natapat ng Friday yung punta namin sa Hong Kong Disneyland. Considered siya na peak season compared dun sa hindi naman peak season. Konti lang din naman ang difference so okay lang yon.
ito yung actually medyo pinakamahal na ticket na nabook namin sa Hong Kong. And then of course, ibinook din namin yung Ocean Park Adventure for 4. Binook ko rin to sa Klook.com. And then of course, kung gusto niyo pumunta dun sa Ngongping Village kung saan makakasakay kayo ng cable car, i-book nyo na din yan, Klook.com din. Kaya lang, nung time na pumunta kami, merong notification na under maintenance yung cable car. So, hindi na namin siya pinuntahan. Kasi, ang gusto lang naman namin dun is makasakay dun sa cable car, meron naman sa Ocean Park. And then, of course, binook din namin yung Peak Tram and Sky Terrace. Ito yung train na paakyat dun sa taas ng bundok. And then, pagdating dun, aakyat kayo doon sa mataas na building na may viewing deck na kita nyo yung buong city ng Hong Kong. So, lahat yan binuko sa Klook.com. So, after nyan, nabook nyo na lahat ng mga necessary bookings nyo. Ito naman yung mga kailangan nyong dalahin. Unang-una, magdala kayo ng foldable na tabo. Walang tabo sa Hong Kong. Siyempre, pagka mag-jibs kayo, wala kayong gagamitin kasi hindi rin uso ang bidet. Makakabili ng foldable na tabo sa online, sa Shopee at sa Lazada, kagaya nito. Bumili din kayo ng adapter kasi doon yung saksakan hindi kagaya sa atin, so hindi kayo makakapag-charge ng mga cellphones nyo kung wala kayo ng ganitong saksakan. Nabili din namin yan sa online, sa Shopee at saka sa Lazada. And of course, magdala din kayo ng mga gamot, mga medicines. Nagdala kami ng gamot sa ubo, gamot sa sipon, sa sakit ng ulo, gamot sa sakit ng tiyan, saka yung mga pangpahid sa mga kati-kati para sa mga insect bites. May nabibili naman na gamot doon, kaya lang, syempre, hassle pa. Mas maganda yung may dala kayo na kaagad kasi hindi naman magko-consume yun ng weight at ng space sa mga bagahe nyo. So, magdala na kayo. So, ang pang number 7 dito sa list ko is bring your most comfortable shoes. Ito, very important. Kasi sobrang haba ng mga lalakarin nyo sa Hong Kong. Pagpunta nyo pa lang sa train station, yung paglalakad nyo dun sa mga papasyalan nyo, sobrang haba na. Lalo na yung sa Ocean Park, sobrang lawak niya. As in, dalawang bundok siya na lalakarin nyo. Kaya, napaka-importante, dalhin nyo yung most comfortable shoes nyo. And then, of course, na pa na dapat nyong tandaan, mag-fill up kayo ng e-travel a day before kayo bumiyahe or hours before kayo bumiyahe. Kasi isa din to sa hahanapin sa inyo bago kayo makapag-check-in. At isa pang idadagdag ko na hindi ko na isama dito sa aking list is mag-prepare kayo ng itinerary nyo. Siyempre, may mga nagtatanong paano kayo mag-prepare ng itinerary kung first time nyo. Madali lang po yan. Mag-join lang po kayo dun sa mga groups ng Hong Kong and Macau Travel. Meron pong mga very helpful people doon na tuturuan kayo or bibigyan kayo ng mga sample na itinerary. O din kayo ng mga vlogs ng mga nagpupunta sa Hong Kong. Ako, ganun lang po ang ginawa ko. Nanood po ako ng mga vlog ng mga nag-travel na sa Hong Kong. And then doon sa itinerary ko, day 1, day 2 hanggang day 5, isinulat ko po siya. Pati nga yung mula doon sa hotel, kung ano yung mga sasakyan ko papunta doon sa pupuntahan kong pasyalan, ay sinulat ko. Pinopost ko lang dyan yung mga video para makikita ko kung saan sila sumasakay. And then of course, napakalaking tulong sa akin si Sir Migs Jimenez kasi siya yung sumagot ng lahat ng tanong ko. At nung nandun na kami sa Hong Kong, tuwing na mamali kami ng sakay or naliligaw kami, isang chat ko lang sa kanya, sumasagot si Sir Migs. So shout out sa'yo, Sir Migs. Ayan, yan yung point person nyo na talagang matutulungan kayo on the spot. And then, after nyo mabook ng lahat ng to at mabili nyo yung lahat ng nandito sa list ko, of course, importante din, i-prepare nyo yung sarili nyo. Kasi gaya ng nasabi ko kanina, napakahaba ng mga nilalakad doon, malalayo. Swerte nga kami kasi nung pumunta kami doon is malamig, nasa 18 degrees hanggang 19 degrees lang, kaya malamig talaga. Paano pa pag nakapunta kayo doon na ang weather is mainit? So, sobrang humid pa naman doon pag mainit. So, i-prepare nyo yung sarili nyo. Kung ako sa inyo, bago kayo pumunta doon, mag-practice na kayo maglakad-lakad, mag-jogging-jogging kayo. Kasi talagang mananakit yung mga binti at paa nyo pagka nandun na kayo. So, yun guys. Again, naulit ko lang na itong senior ko sa inyo na list is base sa sariling experience ko at sa sariling pamamaraan ko kung paano ko pin-prepare yung pag-travel namin sa Hong Kong. And siya nga pala guys, bago makakalimutan, kailangan nyo ng passport bago kayo makatravel sa Hong Kong. And it's very important na ang inyong passport ay hindi may expire 6 months before your travel date. I hope nakatulong sa inyo. I hope nabigyan ko kayo ng idea. And if nakatulong sa inyo tong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe.
Thank you guys.